Hello po. Unang-una, nagpapasalamat tayo sa mga tumutulong sa atin sa pamamagitan ng pag-subscribe. Muli, maraming salamat. Bagamat isa, dalawa, tatlo, ganun ang mga additional subscribers natin. Okay lang yan sa akin. Ngunit, siyempre, mas maganda sana pag dadami para mas maraming ma-enlighten sa mga opinion natin. Okay. I remember yung one saying, nabasa ko ito when I was still in college. It says, I may disagree with what you say, but I respect your right to say that thing. It may not be exactly doon sa words na nabasa, but then ganon ang tema niya. I may not disagree with what you say, but I respect your right to say what you want to say. So, in other words, baka sa mga sinasabi natin may nagdi-disagree, so okay lang yan. Ang hinihingi ko lang, sana irespeto nire-respeto naman natin yung mga opinion ng iba, no? So ganun yang give and take. But maganda rin yung mga may clashes of ideas, di ba? Clashes, nag-aawa yung mga ideas, so that we can arrive at the best makuha natin yung So, those were the days nung nasa college pa tayo. At even when nung nandito na tayo sa government service. Okay. So, ito kwan lang, opinion lang, personal opinion lang. Kung minsan talagang mahirap maintindihan ang iba sa ating mga kapwa Pilipino. Why? Kasi sa tingin ko, clear na yun issue. Very clear na yung mga nangyayari na nakikita natin na clearly yung mga nangyayari. Yet, sometimes hindi natin mag-gets yung truism, yung truthfulness. Okay? Parang may kung minsan sinasabi na some people refuse to understand. They understand, but they refuse to understand. Kung minsan naniniwala ako doon, naintindihan mo na, ngunit ayaw mong intindihin. Okay. So, pag-isipan natin na ganyan, Ngayon, bakit nabanggit ko ito? In the case of the Marcoses at saka mga Dutertes, talagang may away yung dalawang kampo. Okay? Yet, sa tingin ko talaga, ang umaaway ay ang mga Duterte camps. But i-share ko na rin ito, itong dalawang ito, hindi natin ibinoto yan. Kasi hindi tayo naniniwala doon sa Taliano Gold, yung maganda raw ang buhay ng mga Pilipino noong martial law, o maganda raw ang performance ng
si President Duterte, etc., etc. So, hindi ko ibinoto yan, ano. Ngunit, nang sila ay na-proclaim as the winners by the COMELEC, then full support tayo. Why? Kasi dapat ganyan tayong mga Pilipino. Kung sino ang nakaupo, suportahan natin. Ngayon, what was unfortunate is that yung dating unit team ng dalawang grupo na yan ay nabasag na. Kasi noon pa talaga, iniisip ko, baka gamitin lang ng mga Duterte si Marcos para gawing presidente itong si BP Sara. Dahil ang analysis ko, kung hindi nagsama yung dalawa, sa palagay ko, talo sila doon sa kay Leni Robredo. Kaya they tried to unite para maging sure winner sila. Kasi alimbawa, president nag-file ng candidacy si PBBM, pagkatapos si Sara, then Leni. Sa paningin ko, ang mananalo si Leni. So, nagsama yung dalawa. Pero yung samahan nila did not last long. Why? Kasi hindi naman talaga hindi naman talaga united for a purpose na pagandahin ang Pilipinas, but how they attain sure win sa political power. Okay, kaya yon nag-away. But sa ito, in the case of the Vice President, may mga IDSA, may mga maisog, etc., etc., na ang plano ay paalisin yung presidente para si Vice President lang uupo. Siniswerte itong Vice President. Hindi naman ganyan. Okay? Mayroon tayong constitution. Kung ikaw ay nag-file ng candidacy as president, tinanalo ka, you'll be president. Hindi pwedeng yung vice president nag-file ng candidacy as vice president, din magiging presidente siya. It is not that way. Okay? That is in our constitution. Kaya, yon. Kaya, sa away ng dalawa, dito ako sa presidente kasi diyan nakaupo yan. Yung isa gustong maging president, hindi pwede. So I support the president. Itong ginagawa ng vice president, I totally disagree with that. Okay. Pagkatapos, talagang grabe itong tingnan natin. Ang DepEd at saka Office of the Vice President, hindi supposed to be may confidential funds yan. But tinitignan ko yung nangyayari noon pa, talagang she was insisting na dapat magkaroon ng confidential at saka intelligence funds ang Vice President o Office of the Vice President as well as the Office of the Department of Education. Hindi talaga but pinagbigyan siya, why? For political reason. Dahil during those time magkasama pa yung dalawang political factions na yan, ang mga Marcos at saka mga Duterte, magkasama pa. Okay. Ngayon, inabuso naman. So, imagine yung mga nangyari with regard sa liquidation, madali na nga sabi yung pag-liquidate dahil intelligence funds. Pero hindi naman talaga ganon. Imagine, isang tao magkukubra ng milyon-milyones. Pagkatapos mga safe houses, kukubra ng milyon-milyones.
for na wala namang good purposes. Naawa ko doon sa barko ng mga Coast Guard, noon na hindi sila nakatagal dahil wala silang water purifying facilities. So, yung mga milyon-milyon sana nilagay doon, di sobra-sobra pa sobra-sobra pa para doon sa mga kwan natin, So, imagine, pagsamahin mo ang intelligence fund ng Armed Forces of the Philippines, National Police, NBI, NICA, at saka iba pa, yet mas marami pa yung confidential funds ng Vice President at saka Defense Secretary. It's wrong, Pagkatapos, very, very rough. Okay? Ano ba yung sinabi niya? I remember, those who are against confidential funds are against peace and order. Peace and order, ang peace and order ay mandates ng Armed Forces, Police, NBI, etc., etc. Hindi mandate ng Office of the Vice President ang peace and order. Dahil lang pinaka-function ng Office of the Vice President ay to help the President. Sabi ko nga, halimbawa, may mga mas importanteng trabaho yung President. The Vice President will take over. Pero hindi naman ganun nangyayari dahil sa palagay ko, hindi na nagtatrabaho itong Vice President. Nag-priscom against the government, nagkuha ng mga rally-rally, etc., etc., na nagre-read tag. Kaya, ganyan, Okay, that's one thing. Pagkatapos, ano pa yung kanya? Yung mga terms na ginagamit, grabe, those are the words of uneducated people. So, yan ang pananaw ko. Yung mag-TI, kanyan, it's something wrong, Dapat being in the high offices of the land, the second highest office of the land, dapat yung sinasabi mo respectful, may humility, may decency, etc., etc. Kaya no way. Ayan, pag namatay ang presidente, she will be the president. So, grabe naman ang mangyayari sa Pilipinas, Baka mayroon siyang makita diyan na world leader, upakan. Kasi sabi nga, yung kanyang utak, hindi na, Then, out of this world, yung mga, kung minsan sinasabi niya, ano pa yung issue? Itong wala siyang tiwala sa Armed Forces of the Philippines, sa mga kapulisan, etc., etc. Imagine, you are second highest of the land, highest leader of the land. Hindi ka naniniwala sa Armed Forces, hindi ka naniniwala sa mga police. So, ano ka? Paano kang mag-command ng respect sa mga institusyong ito? Dahil ang Armed Forces, the main job is to defend the country. Ang National Police Force naman ay to maintain, to protect the people and maintain peace and order. Ngunit, hindi ka naniniwala sa kanila. So, you don't deserve to be in your office. In that case, it's clear. You don't deserve to be there. Kaya, marami pang mga issue na, ito ngang, yung liquidation, grabe, binabastos ang Kongreso. Ano ba yung sabi niya noong nandoon siya?
ayaw daw niyang sagutin dahil may mga tao doon, parang na convicted sa ganito, wala siyang respeto. So, grabe naman. Okay? Being decent at saka educated leader, hindi ganyan. So, ano pa, yung COA, hindi siya naniniwala doon. Ang COA is independent government body. Kahit Office of the President, Office of the Vice President, whatever government agencies, dapat pa-under sila sa audit. Sa ibang bagay, hindi naman. Pero kasi yun ang pinaka-mandate ng COA with regards sa pag-audit sa mga government finances. Yun, trabaho nila yon. Pagkatapos, may mga proper procedures that should be followed. So, ganun yan. Pagkatapos, ito, imagine kung mawala yung presidente, maging president yan. So, grabe naman. Pagkatapos yung people power na gusto niya, wala nang sumusuporta. Bakit insist pa na lulusobin ang Malacanang? Wala na. Marami pang marami pang mga bagay-bagay na hindi natin nabanggit nito. Na talagang itong vice president natin ay hindi karapat-dapat na maging vice president. Although sinasabi ko, this is my personal opinion. So, wika nga, I may not agree with what you say, but I respect your right to say what you want to say. Okay. So, muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. So, ito yung paraan ko para makatulong sa ating bansa. Maraming salamat.